Welcome sa Season 3 ng One Punch Man. Nagpapatuloy ang ating istorya dito sa HQ ng Hero Association. Hindi sila makapaniwala na naglaho bigla si Elder Centipede. Iniisip uli nila na si King ang may kagagawan nito. Kaso problema pa din nila ang Hero Hunter na si Garo. Nabigo si Silverfang na hulihin ng Hero Hunter. Wala na silang magagawa kundi ideklara na halimaw na din si Garo. Threat level dragon siya. Masyadong malakas itong si Garo at nakakalungkot na nabigo si Silverfang. Pero ayon sa ulat, napuruhan pa din naman si Garo kaya kahit parte na siya ng Monster Association, hindi naman agad siya makakatulong dahil sa pinsalang natamo niya. Nagmungkahi ang opisyal na tawagin na si Blast, ang rank 1 hero. Ang problema dito, hindi pwedeng utusan si Blast at hindi naman din siya nakikinig. Mag-isa siya kasing kumikilos. Sa totoo lang, ang pagiging hero niya ay voluntaryo lang. Ayaw niya talaga ng atensyon at ayaw niyang may kumokontrol sa kanya. Kahit ang pagkakakilanlan niya ay sikreto. Pero kahit may special treatment sa kanya, deserving naman talaga siya nito kasi sobrang lakas niya. Tingin ni Sitch, kapag kailangan talaga ay lilito naman si Blast para tumulong. Biglang sumugod si Narinki, isa sa mga donor ng Hero Association. Naiinis na siya kasi wala pa din silang ginagawa para iligtas ang anak niya na hostage ng Monster Association. 24 na oras na ang lumipas ay hindi pa din sila sumusugod. Biglang lumapit itong si Sekinggal at sinigurado kay Narinki na siya ang mamamahala sa pagligtas ng anak niya. Nandito naman si Tornado at minamaliit niya ang rescue operation nila dahil siya lang mismo ay sapat na. Si Child Emperor ay patuloy na hinahanap ang hideout ng Monster Association. Sinusundan lang niya yung mga dinaanan ni Elder Centipede sa pag-asang mahanap ang hideout nila. Binigyan sila ng 3 araw ng Monster Association. 2 araw na lang ang natitira kundi ay tatapusin nila ang hostage. Katwiran ni Tornado, dahil nasa abandoned district naman ito ng CTZ, pwedeng pasabugin na lang niya ito para wala ng problema. Kaso may hostage kaya hindi pwede yung gusto niya. Iniisip ni Tornado na kaya lang sila kumuha ng hostage kasi takot ang mga halimaw sa lakas niya. Nagbabala si Sekinggal na malakas ang mga kalaban pero walang pakialam si Tornado. Ibinahagi ni Sekinggal na sumugod mag-isa si Drive Knight. Kumpiyansa siguro si Drive Knight dahil hindi pa siya natatalo. Kaso biglang nawala na ang signal mula kay Drive Knight. Kailangang isipin nilang wala na si Drive Knight at natalo na. Sa kasalukuyan, tinawag na nila ang lahat ng hero para tumulong sa pag-rescue. Nag-aantay na lang sila bago sumugod. Nakarating na si Atomic Samurai at ang mga disipulo niya. Nalaman niya mula kay Darkshine ang sitwasyon tungkol sa hostage ng Monster Association. Kasama sina Iyayan, Okame Taichi at Bushidrill, pinag-aatake nila ang mga bundok at kuweba sa paghahanap ng hideout ng Monster Association. Wala talaga silang mahahanap doon dahil nasa abandoned district ng CTZ ang hideout nila. Okay na ito kasi mas mapapadali ang trabaho nila ayon kay Atomic Samurai. Susugod na lang sila. Biglang dumating si Amay Mask, ang pretty boy. Nanglait agad si Amay Mask kasi ang pagkakaalam niya, yung mga pinakamagaling lang ang pipiliin sa strike team. Bakit nagsama si Atomic Samurai ng mga mahihina? Malaking problema kapag nahuli din itong mga basurang ito at gawing hostage. Pwede ba silang mag-harakiri o magpakamatay na lang kapag nahuli sila? Sinubukan ni Darkshine na alisin ang tensyon kasi sobrang init na nila. Sasama din itong si Pretty Boy kasi inabala nila ang concert niya. Agad na din napensahan ni Atomic Samurai ang mga estudyante niya kasi malakas sila. Kapag sumigaw sa takot itong si Pretty Boy, siguradong poprotektahan siya ng mga disipulo niya. Nairita si Amay Mask kasi iniisip ni Atomic Samurai na mahina siya. Ang dahilan lang kaya ayaw niyang umakyat sa Class S mula sa Class A Rank 1 ay dahil pinili niya mismong manatili dito. Para ito mas dumali ang trabaho niya. Sa madaling salita, para maintindihan ng mga tanga, mas malakas si Amay Mask kay Atomic Samurai. Nagkakainitan na silang dalawa dito. Dito naman sa bilangguan ni Puri Puri Prisoner, sinabihan siya ng warden na pwede na siyang lumabas. Alam niyang kailangan pero na makulong si Puri Puri Prisoner sa mga krimen niya pero nung tumakas kasi siya, may sumugod na pas ang halimaw. Ang pangalan niya ay Nyan. Ginawa niyang halimaw ang mga preso at kinuha sila bilang alagad. Sa nangyaring ito ay maraming pulis ang namatay sa pagpigil sa kanila. Ang gusto ng warden ay ipaghiganti ang mga officer na namatay. Galit din si Puri Puri Prisoner sa ginawa ng pusang ito. Hindi niya mapapatawad ang ginawa nito sa mga boylet niya. Bago siya umalis ay binigyan siya ng mahal niyang sweater. Dahil sa mahal niyang sweater ay lalong lumakas ang loob niya. Baklang to? Dito naman kay Child Emperor, hindi siya makapag-focus kaya pinalabas niya muna ang mga staff ng Hero Association. Paglabas nila ay kinausap agad niya si Metal Knight. Alam niyang nagpapanggap lang si Metal Knight na hindi niya naririnig ang pinag-uusapan nila. Gusto ni Child Emperor na sabihin na sa kanya kung nasaan ang hideout ng Monster Association dahil hirap na siya. Kapag hindi niya sinabi ang lokasyon, mamamatay ang hostage. Kapag sinabi naman niya ito, mamamatay ang hostage pati ang mga hero. Mas pipiliin ni Metal Knight na isakripisyo na lang ang hostage. Ang isa pang pagpipilian niya ay sumama na lang si Metal Knight para mas lumakas sila.
Masama ang balita ni Metal Knight. Yung pinadala niyang robot ay madali lang tinalo ni Monster King Orochi. Ang katotohanan nito ay hindi naman talaga ang Monster Association ang kinakatakutan niya. May ibang mga masamang nilalang ang nag-aantay ng pagkakataon na humina ang Hero Association. Pagsasamantalahan nila kapag nakakita sila ng pagkakataon. Lalo na kapag maraming hero ang namatay. Nagbabala si Metal Knight na huwag magtitiwala kahit kanino si Child Emperor. Mas maganda ay gawin niya ang mga bagay ng mag-isa. Mag-ipon siya ng lakas para handa siya sa tamang panahon. Dito natapos ang pag-uusap nila. Dito naman kay Narinki, naiinip na siya dahil walang ginagawa ang walang kwentang Hero Association kaya inutusan niya ang private force niya gamit ang mga battle suits. Malakas ang battle suits sa ito at kaya nitong tapatan ng mga hero. Gusto niyang sila na ang magligtas sa anak niya. Kahit magkano ay ibabayad niya kapag nagtagumpay sila. Si Zombie Man naman ay patuloy ang pagsunod sa gorilyang nakita niya. Huling-huli na sila. Sa apartment naman ni Saitama ay sira-sira ito dahil sa ate ni Fubuki. Balak niyang gawin itong base ng Blizzard Group niya. Linapitan niya si Saitama pero bakit nandito si Bum? Gulat na gulat si Fubuki. Nandito sila Genos, King at Silverfang. Sobrang relax lang si Saitama at patuloy ang paglalaro kasama si King. Si Genos ay kinukumpuni ang katawan niya. Si Silverfang naman ay nagpapagaling pa at humihingi ng pantapal. Hindi maintindihan ni Fubuki kung bakit nandito sila at kasama pa si Saitama. Dito na siya napansin ni Saitama. May emergency kasi. Magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng Hero Association at Monster Association. Bakit sobrang chill lang siya at naglalaro pa? Kakauwi lang kasi niya at nagpapahinga lang. Lalong nainis si Blizzard. Ano bang dahilan at nandito sila? Nakwento ni Silverfang na lumaban kasi siya kasama sila Saitama at nagpapagaling pa dahil nasobrahan ng katawan niya sa teknik na ginamit niya. Kahit si Bum ay masakit ang tuhod. Ganito na kasi kapag tumatanda na. Bakit ba sobrang kalmado lang si Saitama kahit may krisis? Sinabi ni King na matindi nga talaga ang kinakaharap nila ngayon. Nagpatawag ng meeting si Fubuki. Tinanong niya si Genos kung may natanggap siyang utos mula sa HQ nila. Nung kasama kasi niya sa martial arts tournament si Master Saitama niya, nalusoy yung transmitter niya kaya wala. Sira din yung kay Silverfang. Ganon din yung kay King at tingin niya nasira ito dahil sa lakas ng suntok ni Saitama. Gustong mag-utos dapat ni Fubuki pero kakailanganin pa ni Genos ng mas matinding pagkukumpuni kaya uuwi muna siya. Ang magkapatid na sila Bum at Bang ay magpapagaling muna bago sumabak uli. Si King ay may aasikasuhin pa. Pero alam naman na natin na nagpapanggap lang si King. Sila lang ni Saitama ang handang tumulong ngayon kaya tingin niya ay dapat may gawin sila. Makakatulong din kasi ito sa evaluation ng ranking nila. Isa pa ay organisado ang galaw ng mga halimaw. Hindi sila kanya-kanya kaya kailangan nilang mag-ingat. Malaking problema ito kung kasali na sa kanila si Garo dahil may mga katulong na siya. Hindi na siya nag-iisa. Masama ito. Binalita ni King kay Saitama na malapit pala sa pinaglabanan nila ang Hero Hunter. Kaso hindi sila nagkita. Walang kaalam-alam si Saitama na ilang beses na niyang tinalo ang Hero Hunter. Marami pa pala siyang tinalo na hero nung papauwi na si Saitama. Nainis si Saitama. Bakit hindi pa din siya linalapitan ng Hero Hunter? Dahil ba sa tingin niya ay mahina siya? Nakakatawa ba yung hero name niya na kalbong may balabal? Sinuot na ni Saitama ang uniform niya. Lalabas siya at kapag nakita niya si Garo, makakatikim siya ng suntok. Naiwan dito si Fubuki. Plano kasi niyang mag-leader run at utusan ng grupo ni Saitama pero naiwan na naman siya. Si Garo naman ay nagising na. Nakaligtas siya at may sulat sa lamesa. Nakasulat dito na ang Monster Association ang nagligtas sa kanya. Kapag lumabas siya ngayon ay siguradong hahabulin lang siya ng Hero Association kaya gusto nilang dito muna siya at huwag gagawa ng gulo. Tumayo itong si Garo at naramdaman niyang sobrang sakit ng katawan niya. Kailangan niya ngayon ng tubig at pagkain kaya lumabas siya. Walang maalala si Garo sa nangyari nung iniligtas siya ng ibon. Naglalakad ngayon sa lagusan si Garo. Dito niya nakita ang grupo ng mga tao. Nagmamakaawa silang huwag silang patayin. Hindi payag si Gyoro dahil may pinatay silang alagad niya. Pati yung ibang halimaw ay hindi payag. Kung hindi dahil sa robot na ito ay nakatakas sana sila ika ng lalaki. Bagong tauhan nila itong robot na ito. Ang pangalan niya ay Machine God G5. Mula siya sa isang organisasyon at inutusan siyang tumulong sa Monster Association. Paano nahanap ni Machine God ang hideout nila nang hindi naliligaw? Sino ang lumikha sa kanya at anong organisasyon nila? Hindi ito sinagot ni Machine God at pinabayaan na lang ni Gyoro. Ang importante ay may bagong tauhan sila na malakas. Kinausap niya si Garo sa pamamagitan ng mental telepathy at ikinagulat ito ni Garo. Nagmungkahi si Machine God na huwag tapusin ng mga taong ito. Mapapakinabangan sila dahil malakas ang battle suits nila. Nakita niya ang lakas nito dahil nakalaban niya sila. Isa pa ay sila lang din ang makakagamit ng battle suits. Hindi ito magagamit ng halimaw. Nagustuhan nito ni Gyoro. Kaya si Super S ay nandito na. Gagawin niyang mga alipin ng mga taong ito gamit ang letigo niya. Ngayon ay kontrolado na sila at lalo pang lumakas ang battle suits nila.
Nagpakita na si Garo. Binati siya ni Gyoro pero hindi masaya ang mga halimaw. Bakit may tao dito? Napansin naman ni Garo yung higante sa likuran niya. Gustong malaman ni Garo kung anong kailangan sa kanya ng Monster Association. Pinaliwanag niya na maraming malakas na halimaw ang namatay sa Monster Association at kulang sila ng leader. Inalok niya si Garo na maging isa sa mga leader ng Monster Association. Nagulat ang mga halimaw sa kasunduan nila. Leader na agad. Gusto ni Gyoro na ayaw ni Garo sa mga hero. Ang dami din ng mga hero na tinalo niya, pati mga Class S hero. Ngunit, may isang kondisyon si Monster King Orochi. Kailangan magdala siya ng ulo ng isang hero. Iniisip ni Garo na tinalo na niya si Silverfang pero sinabihan agad siya ni Phoenix Man na buhay ba si Silverfang at ang mga kasamahan niya. Nandito ngayon si Demon Insect God at Demon King the Reaper. Pinapabantayan ni Gyoro si Garo kaya gusto niyang sundan nila si Garo. Sina Tempest Wind at Hellfire Flame ay nandito lang talaga sa Monster Association dahil gusto nilang talunin si Flashy Flash, ang Class S hero. Nagtataka din sila dahil wala pa si Sonic, baka hindi niya kinaya ang Monster Cells. Ang katotohanan nito ay nasa loob siya ng toilet buong gabi dahil sumakit ang tiyan niya sa Monster Cells. Nainis siya sa dalawang nagbigay sa kanya nito pero malaki din ang pasasalamat niya. Pakiramdam na agad niya ay lumakas siya. Gumaan din siya. Nagbabago na ang katawan niya. Ito pala ang monsterization. Ang katotohanan nito ay gumaan siya ng 2 kilo dahil sa pagdumi niya. May grupo ngayon na tinatawag ng Monster Worship. Hinihikayat nila ang mga tao na pumanig na lang sa mga halimaw. Sobrang natakot na kasi ang mga taong ito kaya gusto nilang sundin na lang ang mga halimaw dahil hindi sila mananalo. Ang solusyon nila ay magsasakripisyo sila at magpapakain na lang sila ng dahan-dahan para maiwasan ang pagkaubos ng sangkatauhan. Parang magiging farm ng tao. Hindi sang-ayon ng lalaking ito kaya naisipan nilang siya na lang ang unang isasakripisyo. Sinugod nila ang lalaki pero saktong nandito si Garo at pinitik ang sumugod na lalaki. Naiinis si Garo sa katangahan ng kilusan nila. Ito pa lang ang ginawa ng mga halimaw ay nawalan na ng lakas ng loob ang mga tao. Paano pa kaya kapag nagpakilala na siyang pinakamalakas na halimaw? Dumadami na ang karahasan at krimen. Sumasabay na sila sa pagwawala ng mga halimaw. Ayon kay Garo, hindi porket nagwawala ang mga halimaw ay palilipasin na lang ang mga krimen nila. Kasalanan kasi ito ng Hero Association dahil kulang ang aksyon nila. Mas lumalakas ang loob ng mga masamang loob. Mayroong lalaking lasing na nagwawala ngayon. Katwiran niya ay mamamatay din naman sila kaya gagawin na niya ang lahat ng gusto niya. Napadaan si Garo dahil papasok siya sa kainan. Pinalayas niya ang lasing na lalaki kaya nagalit ang lalaki sa kanya. Madaling naagaw ni Garo ang kutsilyo kaya sobrang natakot ang lalaki. Umalis ka na. Sa loob-loob ni Garo ay sinasabi niyang mas matindi pa siya sa mga halimaw dahil sa presensya pa lang niya, matatakot na ang mga tao sa kanya. Nag-order ng steak si Garo. Sandali lang at naubos na agad niya ito kaya umorder pa siya ng madami. Kumain ng sobrang dami si Garo. Full charge na siya. Ang pagkakataon nga naman, nandito din pala si Saitama. Busog na din siya pero nung magbabayad na siya, napansin niyang wala yung wallet niya. Nawala ata niya sa supermarket yung wallet niya. Gusto niyang tawagin si Genos pero kinukumpuni pa kasi siya. Biglang tumunog ang speaker ng kainan dahil may promo kasi sila. Nabanggit din nila na ligtas sila sa loob ng kainan dahil maganda ang security nila. Ligtas sila sa nakawan, karahasan at sa mga hindi nagbabayad. Meron silang tagapagbantay na dating hero. Tinamaan si Saitama at kinakabahan na siya. Bigla siyang tinawag ni Fubuki. Nagulat si Saitama. Hinahanap kasi siya ni Blizzard dahil hindi pa tapos ang pag-uusap nila kanina. Kung hinahanap ni Saitama ang Hero Hunter, matutulungan siya ni Blizzard. Pero kapalit nito ay kukunin ni Fubuki ang 70% ng puntos kapag natagumpay si Saitama. Umorder din ng large prize si Saitama. Gatekeeper kasi si Fubuki ng Class B dahil siya ang rank 1. Pinaparating na niya na makakaakyat lang si Saitama kapag may tulong ni Fubuki. Kasalukuyang rank 7 sa Class B si Saitama. May bibigay ni Blizzard ang intel niya para mahanap na niya ang Hero Hunter. Gusto talaga niyang maging alagad si Saitama. Dumating na ang large prize at inabot agad niya ito kay Fubuki. Tinagap agad ito ni Fubuki. May pinaplano itong si Saitama. Assuming naman si Fubuki. Akala niya sasali na sa Blizzard Group si Saitama. Hoy! Magbayad ka! Natakot si Saitama pero hindi pala siya yung sinabihan. Hinabol niya yung tumakas at pinasa yung bill kay Fubuki dahil tumikim siya ng fries. Tuso din itong si Saitama. Nakatakbo si Garo at hindi nagbayad. Naalala niya yung sinabi ni Gyoro na kondisyon para makasali siya sa Monster Association. Kailangang magdala siya ng ulo ng isang hero. Dito nakita ni Garo si Tareo na binubuli uli ng mga bata. Nagalit si Garo at pinatigil ang mga bata. Nagsitakbuhan na sila. Sinabihan niya si Tareo na iyakin kasi siya kaya lagi siyang nabubuli. Akalain mo, nagkita uli sila. Pinauwi na ni Garo si Tareo dahil gagabihin na siya at baka lumitaw ang mga halimaw.
May tinanong si Tareo kay Garo. Napanood kasi niya yung pag-atake ng mga hero sa kanya. Tingin niya'y nagkamali lang sila kasi mabait si Garo. Prinotektahan siya ni Garo sa mga bala ni Death Gatling. Tapos ngayon ay linigtas siya sa mga bully. Tingin niya'y hero talaga si Garo. Nagalit si Garo sa kanya. Biglang dumating si Saitama kasi hindi nagbayad itong si Garo. Sakto ang timing niya kaya palalampasin na lang siya ni Saitama. Nakatakbo din siya dahil sa kanya. Nainis si Garo kasi ayaw siyang labanan ni Saitama. Ano bang hero name mo? Kalbong may balabal. Hindi narinig ni Garo pero wala na siyang pake. Kailangan niyang kumuha ng ulo ng isang hero. Sinabihan siya ni Tareo na pabayaan na yung bagong hero kasi pinalampas na yung ginawa niya. Iba ang dating nito kay Garo. Tingin niya'y kinakaawaan pa siya ng mahinang hero at ng isang bata. Tapos nung nalaman niyang buhay si Silverfang, sa loob-loob niya ay masaya siya. Naiinis siya sa sarili niya dahil wala siyang paninindigan para maging isang halimaw. Kaya kailangan na talaga niyang gawin ito. Papatayin niya ang hero na ito. Ipapakita niya ang tunay na halimaw. Tapos ka na. Nasapak agad niya si Garo kasi ayaw niyang mahuli siyang kasama ang isang hindi nagbabayad. Wala pa din siyang kaalam-alam na tinalo na niya ang Hero Hunter. Napansin ni Saitama yung bata na may Hero Almanac. Tinanong niya kung kilala siya ng bata. Hindi siya kilala ni Tareo. Hiniram niya yung almanac niya. Wala yung pangalan niya sa libro. Umalis na lang si Saitama. Pilit na ginigising ni Tareo si Garo. Nagising si Garo at sinabi niyang umalis na yung hero na tumalo sa kanya. Hindi makapaniwala si Garo na natalo siya. Gusto niyang malaman kung anong klaseng hero yung tumalo sa kanya. Pero biglang may nagsalita. Nandito si King the Reaper at dismayado siya kay Garo. Ganon din si Insect God. Hindi siya tunay na halimaw. Pinapauwi na ni Garo si Tareo pero sobrang takot siya. Nakita na kasi niya ang halimaw na ito sa almanac. Si King the Reaper ay mahilig mang-kidnap ng mga bata. Tuwang-tuwa si King the Reaper sa batang kasama ni Garo. Gusto niya ngayong i-chop-chop ang bata at marinig ang sigaw niya. Magtutuos na sila ni Garo. Sa hideout ng Monster Association, natanong ni Phoenix Man kung bakit sila Insect God at King the Reaper ang pinadala niya para bantayan si Garo. Siguradong di sila susunod sa utos at baka patayin pa nila si Garo. Ibang-iba si King the Reaper. Pumapatay siya kasi trip lang niya. Kahit ang kapwa halimaw ay linalayuan siya. Ito'y para lalo pang lumakas si Garo. Isa itong pagsubok kay Garo kasi nag-aalinlangan pa din siya. Gustong wasakin ni Gyoro-Gyoro ang katawan at isipan ni Garo. Kapag durog-durog na siya, gusto niyang makita kung kaya niyang magbago at lumakas. Nabanggit ni Gyoro-Gyoro na si Monster King Orochi ay katulad ni Garo na dating tao. Matapos ang maraming pagsasakripisyo at kabiguan, nagbago siya at naging Monster King. Si Gyoro-Gyoro ang lumikha sa kanya. Kapag na-train nila ng maayos si Garo, siya ang magiging pangalawang katulad ni Monster King Orochi. Siya lang ang nakakaalam sa sikreto kung paano ito gawin. Inutusan din ni Gyoro-Gyoro si Insect God na pigilan si King the Reaper kapag nawala siya sa kontrol. Kung sakaling mamatay si Garo, ibig sabihin, hanggang doon na lang siya. Maghahanap na lang uli siya ng bagong pag-e-eksperimentuhan niya. Si Zombie Man ay binabantayan ngayon yung base ng Gorillia. Natuntunan niya ang command center nila. Kumpirmado na niyang sila ang hinahanap niya. Balak na niyang sumugod. Trabaho nilang obserbahan si Garo kung karapat-dapat talaga siyang sumali sa kanila. Naghanda na si Garo. Nagko-cosplay ka lang ba bilang isang halimaw? O tunay na halimaw ka? Naiinis si Garo sa kanila kasi sobrang lambot nila. Hinamon siya ni King the Reaper na patayin yung bata. Ayaw ni Garo. Nakita ni Insect God na tinulungan niya yung bata. Dapat ay itapon na niya ang pagiging tao niya. Ito ang paraan para makuha niya ang tiwala ng mga halimaw. Tatapusin nila ang sangkatauhan at kokontrolan ng buong mundo. Nakakahiya siya dahil natalo pa siya nung mahinang kalbong hero. Naghahanda na sila sa pagtutuos at pinapaalis na niya si Tareo. Hindi magawa ni Tareo sa takot kaya sinigawan siya ni Garo. Walang tutulong sa kanya, kaya kailangan protektahan niya ang sarili niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi ang magpalakas na lang. Naalala niya yung payo ni Garo noon. Hindi na nag-antay si King the Reaper at umatake na. Ginamit ni Garo ang Water Stream Rock Smashing Beast. Nahuli niya ang espada ni King the Reaper at binigyan ng malakas na sipa. Pero hindi napuruhan si King the Reaper. Tumakbo na si Tareo. Kalaban na ang turing sa kanya ni King the Reaper at Insect God. Dismayado sila. Pumorma na uli si Garo. Simulan na natin. Dito naman kay Zombie Man, matagal na niyang hinahabol ang mortal niyang kaaway. Ang organisasyon na ito ay gustong burahin ang sangkatauhan at baguhin ang mundo. Naalala niya yung hula ni Shiba Bawa na nasa panganib ang buong mundo. Tingin niya yung organisasyong hinahabol niya ay ang utak ng Monster Association. Kaya kinumpranta na niya sila. Nahuli na niya ang House of Evolution. Ang tingin ng nagtitinda ay customer lang siya. Nainis si Zombie Man kasi nagpapanggap pa sila. Kilala na niya sila kaya wag na silang magpanggap. Pero wala pa din. Kaya napilitan na si Zombie Man.
Nagpakilala siyang si Zombie Man, isang hero na hindi namamatay. Baka naalala nila yung experimental sample number 66. Pasensya na boss. May tumapos na ng House of Evolution. Inaya na lang siya ni Armored Gorilla na kumain ng takoyaki. Pumasok si Zombie Man sa takoyaki store. Naalala ni Dr. Genos si Zombie Man. Siya ang experimental niya para sa immortalidad. Naalala din niya na sinira ni Zombie Man ang lab nila at naglaho. Mga 10 taon na din ang lumipas nung nangyari yon. Ngayon ay hero na siya at nagawa niyang baguhin ang sarili niya. Galit na galit si Zombie Man. Gustong malaman ni Zombie Man kung wala na talaga ang House of Evolution. Sa pagkakakilala niya kay Dr. Genos, pwede naman niyang itayo uli ito. Binahagi niya na nabigo ang pananaliksik niya. Nakakita siya ng kapangyarihan na mas matindi pa sa artificial na evolution. Natanggal niya ang limiter niya. Lahat ng nilalang, kahit anong pagsisikap ang gawin, may limitasyon ng paglakas. Kapag sobrang lakas, pwedeng mawala sa kontrol. Pwede silang maging halimaw at magwala. Patuloy ang laban sa pagitan ni Garo at ng dalawang halimaw. Gamit ang Water Stream Rock Smashing Fist ay nakakasabay si Garo kay King the Reaper. Sinasalag ni Garo ang espada ni King the Reaper. Naiilagan din niya ang mga atake ni King the Reaper. Pero bigla siyang linikuran ni Insect God. Nakasalag pa si Garo pero masyadong malakas si Insect God. Lumipad si Garo sa lakas ng suntok ni Insect God at sa kuryente pa. Tinanggap lang ng katawan niya ang kuryente at sumugod sa direksyon nila Insect God at King the Reaper. Patuloy ang kwento ni Dr. Genos. Ang mga nilalang sa mundo ay ginawa ng Diyos na pwede silang lumakas pero may hangganan. Ito yung tinatawag ni Dr. Genos na limiter. Pero iba yung nakita niya sa isang tao. Natanggal niya ang limiter niya at naging sobrang lakas. Pwede ba yun? Lakas na walang kapalit? Merong kapalit ito. Naging kalbo siya. Dahil din sa sobrang lakas niya ay naging sobrang lungkot niya. Nakita niya ito nung tinalo niya ang pinakamalakas na mandirigma niyang si Carnage Kabuto. Malungkot siya dahil sobrang lakas na niya. Hindi naniniwala si Zombie Man at tingin niya ay nabaliw na si Dr. Genos. Hindi naman bago yung mga nilalang na lumalagpas sa limitasyon nila. Lalo na sa mga halimaw. Ngunit iba itong nasaksihan niya. Pambihira yung lakas na nakamtan niya. Yung mga taong naging halimaw dahil kasi ito sa negatibong emosyon nila. Galit, depression at iba pa. Dahil dito ay nag-transform sila. Yung mga hayop, bakterya at insekto na nag-transform dahil ito sa polusyon at dahil din sa scientificong pamamaraan tulad ng ginawa niya sa House of Evolution. May mga halimaw naman na sa simula pa lang ay pinanganak na talagang halimaw. Ang mga hero naman ay mga taong pinanganak na may talento. Lalo silang lumakas dahil sa sipag at tiyaga. Yung iba ay dahil sa eksperimento sa katawan tulad ni Zombie Man. Yung iba ay naging cyborg. Pero yung taong nakita niya, normal na tao lang at walang talento. Dahil sa pagsisikap niya, natanggal niya ang limiter niya. Nag-evolve siya ng mag-isa. Balang araw ay makikilala din niya ang taong ito dahil hero din siya. Ang huling tanong ni Zombie Man ay bakit takoyaki ang napili ni Dr. Genos? Dahil sa eksperimento niya sa regeneration, kaya niyang patubuin ng paulit-ulit ang galami ng octopus. Kaya easy money ito. Balik sa laban ay kumpiyansa si Garo na matatalo niya ang dalawang halimaw. Bilib si Insect God at King the Reaper sa lakas ni Garo. Pero oras na para magseryoso sila. Nagyabang si Garo dahil alam na niya ang galaw nila. Hindi na sila makakatama. Nandito bigla si Sludge Jellyfish at nahuli niya si Tareo. Nandito siya para maghiganti kay Garo. Naalala ni Garo ang ginawa niya. Walang kinalaman si Tareo dito kaya gusto niyang pakawalan niya ang bata. Agad siyang hiniwa ni King the Reaper. Sinuntok din siya ni Insect God. Patuloy na pinaghihiwa ni King the Reaper si Garo. Hinigilan ni Insect God si King the Reaper dahil ang utos sa kanila ay huwag patayin si Garo. Pero patay na si Garo. Sobrang saya ni King the Reaper sa nagawa niya. Sa apartment naman ay nakatutok si Genos sa video game ni King kasi gusto niyang makasali sa kanila ni King at Master Saitama niya. Pero tingin niya ay kulang pa ang galing niya at hindi pa siya karapat-dapat. Nandito pa sila ngayon kasi inaantay nila ang pagbabalik ni Saitama. Baka kasi nasa hideout na ng mga halimaw si Saitama. Hindi titigil si Master Saitama hanggat di niya nahahanap si Garo at yung mga halimaw. Nag-aalala sila na baka naman nahulog sa patibong si Saitama. Nakabalik na si Saitama. Lahat sila ay inuusisa kung nagtagumpay siya. Sinabi lang ni Saitama na sumabit siya sa malaking gulo. Iniisip nila na nahanap na niya si Garo kaya madungis ang itsura ni Saitama. Bakit ba nandito pa sila ang sikip-sikip dito? Nadumihan lang siya dahil sa mga halimaw na nakasalubong niya pauwi. Gustong malaman ni Genos kung ano yung gulo na sinasabi ng master niya. Yung gulong sinasabi ni Saitama, naiwan niya kasi yung wallet niya. Yun lang pala, akala ni Bang ay nakalaban na niya si Garo. Biglang may naalala si Saitama. Meron kasing lalaking hindi nagbayad sa kainan at tumakbo. Dahil sa hinabol niya ang lalaki. Naiwan naman yung repolyong nabili niya. Handa si Genos na kunin agad ito. Pinigilan siya ni Bang kasi sira-sira pa ang parts niya.
niya. Biglang dumating si Fubuki. Galit si Fubuki kay Saitama. Pero dala-dala niya yung repolyo kaya masaya si Saitama. Balak kasi niyang mag-hotpot. Galit na galit si Fubuki dahil pinasa ni Saitama yung bill sa kanya. Iniwan pa siya kahit hindi pa siya tapos magsalita. Tingin ni Genos ay sumisip-sip lang itong si Fubuki at gustong maging disipulo ni Saitama. Ayaw niyang madagdagan ng hirap ni Saitama kaya gagawa siya ng paraan para hindi maging disipulo si Fubuki. Nakatanggap ng alerto si Genos. May paparating na kalaban. Mahina si Fubuki at nagpapagaling pa si Bang at Bomb. Natroma pa si Master Saitama sa pagkawala ng wallet niya, habang siya ay may pinsala din. Si King lang ang pwedeng lumaban. Sinabihan niya si King para siya na ang tumapos dito. Ayaw syempre ni King. Tinulak na niya papalabas si King. May halimaw na paparating kaya inasa na niya ito kay King. Rinig ngayon ng King's engine. Pinapasok niya yung kalaban. Kinausap ng robot si Genos. Nagpakilala na siyang si Dr. Koseno. Nag-alala kasi siya dahil nakatanggap siya ng saklolo sa system niya. Nasira kasi si Genos nung kalaban niya si Elder Centipede. Humingi ng tawad si Genos kasi natalo uli siya. Nagulat siya na natalo agad si Genos kahit mas malakas pa yung linagay niyang parts. Ang importante ay buhay siya. Sino yung tumalo sa malakas niyang kalaban? Pinakilala ni Genos si Master Saitama niya na tumalo kay Elder Centipede. Magpapakilala dapat si Dr. Koseno kay Saitama kaso pinatanggal muna ni Saitama yung sapatos niya. Nagpakilala na si Dr. Koseno. Isa siyang mechanical engineer at sinusuportahan niya si Genos sa layunin niyang ipaglaban ang hustisya. Kagalang-galang na master si Saitama ayon kay Dr. Koseno. Nagkwento pa si Dr. Koseno sa nakaraan nila ni Genos pero pinapaalis na sila ni Saitama kasi ang sikip dito. Biglang may kinuha si Dr. Koseno sa bagahe niya. Nag-abot siya ng premium deluxe beef. Pasasalamat niya ito sa pag-aalaga kay Genos. Tamang-tama at sila din ay matagal nang hindi nakakakain ng baka. Biglang nagbago si Saitama. Payag na siyang bumisita si Dr. Koseno kahit anong oras sa apartment niya. Nainis si Fubuki. Ganito lang pala kadali kunin ang loob ni Saitama. Premium beef lang pala ang kailangan. Si Genos na ang maghahanda ng mga gulay. Natanong ni Fubuki kung may red wine sila. Nagets agad ni Saitama na pati sila ay makikikain sa mamahaling beef niya. Pinapalayas na niya sila. Dito naman sa Monster Association, nagpapaliwanag si King the Reaper kung anong nangyari kay Garo. Hindi nila sinasadyang mapatay si Garo. Sinugod kasi sila kaya dinipensahan lang naman nila ang sarili nila. Hindi naniwala si Gyoro sa kasinungalingan nila. Sinabi ni Insect God ang totoo. Pinatay nila si Garo kasi tingin nila hindi siya ganap na halimaw. May pag-aalinlangan pa din siya kaya hindi siya karapat-dapat sumali sa Monster Association. Walang problema ito pero pansin niya na medyo may pinsala silang dalawa. Hindi inaasahan ni King the Reaper ang lakas ni Garo. Hindi nila sinigurado pero tingin nila ay patay na si Garo. Napansin naman ni Gyoro yung bata. Gusto niyang iligpit na agad yung bata. Hindi payag si King the Reaper dahil paglalaroan muna niya ang batang ito. Pinagsabihan sila ni Gyoro na wala silang oras para maglaro dahil anumang oras baka dumating na ang mga S-Class hero. Kaya naghahanda na ang mga halimaw. Ganado na si Rhino Wrestler. Si Phoenix man naman ay naghahangad na maging Monster King tulad ni Monster King Orochi. Si Super S naman ay inutusan ng mga alagad na dapat makapatay ng isa kada tao. Ang kredito ay mapupunta sa kanya. Ito si Pure Blood. Siya naman si Malung Hair. Yung mga preso na naging halimaw, humihingi sila ng pahintulot kay niya na sila ang papatay kay Puri-Puri Prisoner. Si Gale Wind at Hellfire Flame ay iniisip na si Flashy Flash lang ang dapat katakutan na S-Class hero. Kahit meron pang sobrang lakas na S-Class hero, wala itong kwenta dahil hindi nila mapapantayan ang bilis ng mga ninja. Katulad sila ni Sonic na sobrang ipinagmamalaki ang bilis nila. Patuloy na nag-sparring si Hellfire Flame at Gale Wind. Sobrang bilis nila. Patuloy ang paggamit ni Hellfire Flame ng mga flame attack pero nagagawang salugin ito ni Gale Wind. Pantay na pantay lang silang dalawa. Kaya nilang patayin agad ang mga hero bago pa nila magamit yung lakas o technique nila. Si King the Reaper ay kasama si Tareo at nakasalubong si G5. Kinuha niya yung ulo ni Metal Knight dahil gusto niyang pag-aralan ito. Magandang sample ito. Dito ay umalis na siya. Dinala si Tareo at sinama kay Waganma. Humingi ng pagkain si Waganma kay Tareo. Tingin ni Waganma na sobrang tanga ng mga halimaw. Siguradong papunta na ang mga hero para iligtas siya dahil big shot ang tatay niya sa Hero Association. Kung gusto niyang maligtas, gusto ni Waganma na pagsilbihan siya ni Tareo. Pumayag na lang si Tareo kasi gusto na niyang umuwi. Biglang dumating si Sludge Jellyfish. Nanakot siya na hindi na sila makakauwi. Darating ang mga hero. Mamamatay ang mga hero dahil sa kagustuhan nilang iligtas si Waganma. Maghanda na sila dahil siguradong tatalunin sila ng mga Class S hero.
Nako, nakakatakot naman. Nanginginig na ako. Nang aasar pa si Sludge Jellyfish. Sinabi ni Tareo na nakita niyang natalo na si Metal Bat. Nakita din niyang pira-piraso na din ang katawan ni Metal Knight. Nandyan pa naman si Blast at Tornado. Nandyan din si King. Alam nilang malakas ang mga Class S hero. Pero sila din naman ay may mga malalakas na halimaw na kayang tumapat sa kanila. Mga threat level dragon sila pataas. Sobrang lakas nila at wala nang magagawa ang sangkatauhan dito. Kahit si King ay mamamatay. Dito naman ay makikita na si Garo ay buhay pa. Dito'y nagising na siya. Pinilit ni Garo na makatayo kahit sobrang sakit ng katawan niya. Naalala na niya na natalo siya ng halimaw. Pero bakit buhay pa siya? Inaalala din niya si Tareo. Baka pinatay na siya ng halimaw. Pero bago yon, kailangan niyang patigilin ang pagdurugo niya. Kaso nagtataka siya kasi gumaling na pala yung mga hiwa sa katawan niya. Nakakaramdam din siya ng matinding kapangyarihan. Lumobo pa ang muscle niya na parang si Tag-Uro. Dito sa HQ ng Hero Association, napansin ni Child Emperor na yung pinadala niyang robot para mag-scout ay winasak. Ibig sabihin nito ay malapit na ang hideout ng Monster Association. Dito niya nakasalubong si Seking Gal dahil pinatawag na niya ang mga S-Class hero. Hindi nga lang makakasama si Tank Top Master at Metal Bat dahil nagpapagaling pa sila. Si Drive Knight naman ay nawawala. Si Watchdog Man at Metal Knight ay ayaw sumama. Mahihirapan sila nito kapag kulang. Si Zombie Man ay patungo na dito sakay ng tren. Isasama din si Demon Cyborg, Silverfang at King. Pero tutol si Child Emperor kay Genos. Kainahinala na nakatira siya sa CTC. Nandun ang hideout ng Monster Association. Tapos yung bayan na pananggalingan niya, wala na sa mapa. Katwiran ni Seking Gal na maraming hero na sikreto ang pananggalingan. Ayaw kasi ni Child Emperor na makompromiso ang operasyon nila dahil sa isang traidor. Baguhan pa si Genos at hindi pa niya nakukuha ang tiwala nila. Naalala niya yung sinabi ni Metal Knight na huwag magtitiwala kung kani-kanino. Ayaw na niyang madagdagan pa ang panganib sa operasyon ito. Naintindihan ito ni Seking Gal kasi hindi sila pwedeng mabigo. Si Silverfang din ay ayaw niyang isama. Tingin niya'y naawa si Silverfang kay Garo dahil disipulo niya ito. Kaya nakatakas si Garo. Kaanib na din kasi ng Monster Association si Garo. Tinanong niya kung isasama si King. Siyempre payag ako. Nagulat si Sitch na hindi sinama si Genos at Silverfang. Balak ni Seking Gal na gamitin ng mga Class A hanggang Class C bilang taga-suporta sa mga Class S hero. Ayaw ni Sitch kasi pwede silang mamatay. Hindi kasangkapan yung mga hero sa baba na madaling itapon at palitan. Malaki talaga ang posibilidad na mamamatay sila, pero dapat handa na sila sa panganib dahil kasama ito sa pagiging isang hero. Importante ang buhay ng hostage. Kaya ang sakripisyo ay hindi maiiwasan. Ang inaalala kasi ni Sitch ay baka wala nang matira kapag maraming mamatay sa operasyon na ito. Naintindihan ni Seking Gal na ang pananggagalingan ni Sitch ay yung hula ni Shibabawa na nasa panganib ang daigdig. Sa pananaw ni Seking Gal, ito na yung panganib na pwedeng tumapos sa mundo kaya kailangan nilang tapusin ang Monster Association. Pinaalala din niya na siya ang team leader ng operasyon na ito kaya wag na wag niyang sasabihan sila Silverfang at iba nang hindi niya alam. Wala nang nagawa si Sitch. Nandito tayo ngayon sa apartment ni Saitama at inaantay nila ang hotpot. May tensyon ngayon at magkakaroon ng gera sa pagkain. Inaantay na lang nila itong maluto. Luto na. Ang tindi ng labanan. Nagliparan tuloy ang laman nito. Ginamit ni Fubuki ang psychokinesis niya. Pero hindi payag si Genos. Bakit mo kinukuha ang karne ng master ko? Payag ka bang maging sidekick na lang ni Saitama? Si Silverfang naman ay simpleng kain lang. Si Saitama naman ay nagtanong kung bakit nakikiagaw sila sa hotpot niya. Pinapalayas na niya sila. Pinapauwi na sila ni Fubuki na akala mo hindi siya kasama sa pinapalayas ni Saitama. Hinikayat niya uli sila na sumali sa grupo niya. Si Genos ay napipiko na. Nasabihan tuloy siya ni Dr. Koseno na huminahon. Natutuwa naman siya kasi ngayon lang niya nakita ang ugaling ito ni Genos. Mukhang dahil ito sa mga kaibigan na kasama niya ngayon. Agad niyang itinanggi na kaibigan niya si Fubuki. Nagulat uli si Dr. Koseno dahil ngayon lang hindi sumang-ayon si Genos sa kanya. Gusto din kunin ni Fubuki si Dr. Koseno dahil sa galing niya sa paggawa ng sandata. Nagalit uli si Genos dahil dito. Nagpatuloy na silang kumain. Pagkatapos nilang kumain, pinapalayas na sila ni Saitama. Dito na napansin ni Saitama si King. Hindi niya alam kung bakit natutulog si King dito. Hindi niya kinaya yung gera sa pagkain kanina kasi wala naman talaga siyang kapangyarihan. Dito sa ghost town ng CTZ, kung saan nakatira si Saitama, nandito na pala si Garo. May binubuksan si Garo. Pumasok siya sa isang lagusan. Dito na napansin ni Gyoro ang presensya ng isang nanghihimasok. Hindi alam ni Gyoro ang pakay nito. Kailangan nilang alamin kung halimaw ito na gustong sumali sa kanila bago magsimula ang laban sa Hero Association. Kaya sinabihan niya ang mga halimaw na salubungin ito kung halimaw at dalhin sa kanya. Kung hindi halimaw, pwede nilang iligpit ito.
Umaga na ngayon at gising na si King. Hindi niya alam kung nasan yung iba kaya sinabi ni Saitama na pinalayas na niya sila. Inutos niya kay King na itapon yung basura paglabas niya. Kaya umalis na si King. Pansin ni King na wala masyadong halimaw dito dahil kay Saitama. Parang mga dagang naglalaho dahil may pusa. Pero kahit may pusa, nagtatago lang ang mga daga. Ganon din ang mga halimaw. Kung papansinin, ito yung lugar na dinaanan ni Garo papuntang Monster Association. Ito yung dinaanan ni Garo nung gabi. Ito naman yung dinaanan ni King ngayong umaga na. Pareho lang ito at malapit na pala ang hideout ng mga halimaw sa apartment ni Saitama. Nakalabas na si King at tinapon ang basura. Naglakad na siya pauwi sa bahay niya. Dito niya napansin yung dalawang tauhan ng Hero Association. Hindi kasi siya makontak nila. Pinaliwanag ni King na nasira ang transmitter niya dahil sa isang labanan. Sinabi niyang galing siya sa CTZ. Akala ngayon ng dalawa na matindi ang pakikipaglaban ni King dahil madungis ang damit niya. Hindi nila alam na dahil ito sa hotpot kagabi. Pinatawag na nila si King sa HQ. Si Norinki naman ay hindi na alam ang gagawin dahil yung pinadala niyang private force ay hindi na tumatawag sa kanya. Baka napatay na silang lahat. Binigyan pa man din niya ng malakas na suit sila tapos natalo lang. Ganon din ang mangyayari sa mga hero. Kinausap siya ni Sekingal dahil tingin niya ay wala pang tulog si Norinki. Masama ang pakiramdam ni Norinki na mauubos ang mga hero. Sinigurado ni Sekingal na may liligtas nila ang anak niya. Walang tiwala si Norinki. Kahit nga si Metal Bat na class S hero ay natalo na. Nagmakaawa siya na iligtas ang anak niya. Ibibigay niya kahit magkano pa. Ibibigay niya ang lahat ng meron siya sa Hero Association basta mailigtas lang anak niyang si Waganma. Hindi na ito kailangan ayon kay Flashy Flash. Nandito na din si Darkshine. Ganado sila Tornado, Atomic Samurai, at Zombie Man. Sinusumpa ni Puri-Puri prisoner sa sweater niya na ililigtas niya ang mga boylet niya galing sa preso. Si King na lang at yung backup team ang inaantay at handa na sila. Pinatulog na ni Tornado si Norinki. Paggising niya ay tapos na ito. Minabuti na ni Norinki na matulog muna. Pinaliwanag ni Child Emperor ang plano dahil nakita na niya ang hideout ng Monster Association. Marami itong pasukan papuntang ilalim kaya gusto niyang maghiwa-hiwalay sila ng pasok sa mga lagusan. Paborito pa naman ni Puri-Puri prisoner ang mahabang lagusan. Binigyan din niya ng transmitter silang lahat para madali silang makapag-usap at para na din madaling matunton sila ni Child Emperor. Basta't isa sa kanila ang makapagligtas sa hostage, sapat na ito. May mga backup na mga hero sa itaas kung sakaling may tumakas na mga halimaw. Iniiwasan nilang magkagulo sa lugar na tinitirahan ng mga tao. Ayon kay Sekingal, kinuha nila ang lahat ng may sapat na kakayahan. Kakayanin nila ang threat level Tiger kahit papano. Alam agad ni Tornado na pati yung kapatid niyang si Fubuki ay sinama ni Sekingal. Tingin kasi ni Sekingal na mapapakinabangan talaga ang galing ni Fubuki. Tutol si Tornado. Overprotective talaga siya sa kapatid niya. Hindi siya payag na malagay sa panganib si Fubuki. Wala nang nagawa si Sekingal. Dito sa kulungan, bumalik na si King the Reaper para kunin si Tareo. Gusto na niyang paglaruan si Tareo sa silid niya. Takot na si Tareo. Humihingi ng saklolo si Tareo sa mga hero kaso walang nakakarinig sa kanya. Ang ililigtas lang ng Hero Association ay si Waganma. Walang nakakaalam na bihag din si Tareo. Pinuntahan ng mga halimaw yung dinaanan ng nanghimasok. Pinatay niya ang mga halimaw. Tingin nila'y halimaw din yung sumugod sa lakas nito. Pero kailangan nilang iligpit ang halimaw na ito dahil utos ito ni Gyoro Gyoro. Nandito na si Tareo sa silid at sumisigaw siya sa takot. Wala talagang pakialam si King the Reaper sa Monster Association. Ang importante lang sa kanya ay makapatay siya. Patuloy ang paghingi ng tulong ni Tareo. Biglang nawasak ang pader. Nandito na si Garo. Umatake agad si King the Reaper pero nasalag ito ni Garo at winasak pa ang espada niya. Sabay sinuntok niya si King the Reaper. Wasak agad siya ng isang suntok lang. Grabe ang inilakas ni Garo. Sobrang saya ni Tareo at inayan na siya ni Garo na umalis dito. Matapos talunin ni Garo si King the Reaper, sugatan pa din siya kaya ginamit na lang niya ang benda ni King the Reaper para patigilin ang pagdurugo niya at tumabas. Natanong ni Tareo kung paano nalaman ni Garo kung nasaan siya, dahil isang halimaw siya. Biglang sumugod ang ibang mga halimaw kay Garo. Pero sandali lang niya tinalo ang mga halimaw. Gusto nang umalis ni Garo dahil nakapaghiganti na siya. Saka may isang halimaw sa Monster Association na may kapangyarihan na malaman yung pwesto nila kaya siguradong susugurin sila ng iba pang halimaw. Hindi sila makakapagtago. Mas okay na umalis na sila dito. Mabuti na lang, hati ang atensyon nila kaya hindi pinapadala ang lahat ng halimaw para tapusin siya. Kaso ayaw umalis ni Tareo dahil may isa pang hostage. Nakiusap siya kay Garo na iligtas yung batang katulad niya. Lininaw ni Garo na hindi siya pumunta dito para tulungan si Tareo. Biglang may lumitaw na malaking asong halimaw. Siya si Pochi. Huwag kang lumingon, tanga. Naramdaman agad ni Garo na sobrang lakas ng halimaw na ito kaya mas okay na iwasan na lang niya ito.
Dahan-dahan silang umatras. Basta ipakita nila na wala silang balak na lumaban, hindi sila gagalawin ni Pochi. Ligtas na sila dito. Nandito ngayon yung tatlong halimaw para iligpit ang nanghihimasok na si Garo. Siya si Super Mouse, siya naman si Unicorn, at siya naman si Showerhead. Balak niyang bogahan ng nakakalaso na kemikal si Garo dahil pumanig si Garo sa mga tao. Sumugod na sila. Kaso butas agad ang mukha ni Showerhead. Sugat-sugat naman ang loob ni Super Mouse. Nagulat sila sa lakas ni Garo. Si Tareo ay napabilib, pero mabilis na naghilom ang sugat ni Super Mouse. Nakatayo pa si Showerhead at pinagmalaki niya na threat level demon siya. Kung ganun, threat level dragon naman ako ika ni Garo. Pinagsabihan siya ni Super Mouse na wala pa siya sa level na iyon. Ang mga pinuno lang ng Monster Association ang nasa threat level dragon. Oras naman ngayon ni Unicorn para sumugod. Ipapalasap niya ang pinakamatigas na sungay. Kaso sinipa lang siya ni Garo. Inasar lang siya ni Garo dahil hindi naman siya espesyal. Biglang may nagalit. Naalala ni Garo yung halimaw na aso. Linamon si Unicorn ng halimaw at inasar naman siya ni Garo na walang kwenta ang tigas niya. Daig ng galit ang matigas. Takot na takot sila Super Mouse kasi si Pochi ay isa sa mga pinuno nila. Mataas ang ranggo niya sa asosasyon nila dahil grabe ang lakas niya. Balak ni Super Mouse na idaan na lang ito sa regeneration niya, pero hindi niya ito kinaya. Pilit na tinakbuhan na lang ito ni Garo habang bitbit si Tareo. Naramdaman ni Saitama ito pero akala niya lindol lang ito, kaya nagpatuloy na lang siya sa pagbabasa ng manga. Halos mawasak na ang hideout nila. Nagawang makaligtas nila Garo. Bilib na bilib siya sa kapangyarihan ng isa sa pinakamalalakas na halimaw ng association. Pinapaalis na ni Garo si Tareo. Kaso takot siya dahil tingin niya hindi siya mabubuhay kapag lumayo siya kay Garo. Magiging pabigat ka sa akin kapag nandito ka at pwede mamatay din ako dahil sa'yo. Kaya kailangang umalis na siya at protektahan niya ang sarili niya. Umalis na ngayon si Tareo. Gagamitan na naman siya ng Heat Blast ni Pochi pero hindi payag si Garo at ginamit ang Water Stream Rock Smashing Piece niya. Nagbigay din siya ng malakas na sipa pero wala itong talab. Hindi makapaniwala si Garo at balak pa siyang putukan sa mukha ni Pochi ng Heat Blast. Hindi akalain ni Garo na dito na siya mamamatay. Pero nakatayo pa si Garo na parang testigo. Nagpakawala uli ng maraming hit blast si Pochi, ngunit madali lang itong naiilagan ni Garo. Nagpakawala uli ng Sunda Mop na hit blast si Pochi. Wasak na ang hideout nila. Ligtas pa din si Garo. Balak naman niyang maghiganti. Mula sa itaas ay inutusan ni Garo ng seat yung aso. Full power na suntok. Pero nagpagpag lang si Pochi. Kinagat siya ni Pochi at binali-balibag na parang laruan. Sabay pinutukan siya uli ni Pochi. Sobrang lalim ng butas, dahil sa Heat Blast ni Pochi at napunta na siya sa pinakailalim ng hideout. Saktong nandito ngayon si Gyoro. Tuwang-tuwa siya kay Garo dahil tulad ito ng inaasahan niya sa kanya. Inangat niya ang mga bato gamit ang telekinesis. Nainis si Garo dahil alam niyang pakana ni Gyoro yung mga humahabol na mga halimaw sa kanya. Nagulat si Garo dahil hindi siya makagalaw. Pinuri niya si Garo sa bilis ng paglakas niya sa maikling panahon. Pinipilit ni Garo na makawala pero nakiusap si Gyoro na pag-usapan muna nila ito. Si Saitama naman ay naghahanda ng lumabas. Pero chill lang siya. Gusto ni Gyoro na sanayin si Garo para maging pinakamalakas na halimaw. Pero hindi ito gusto ni Garo. Patuloy ang pagpapaliwanag ni Gyoro tungkol ito sa sikreto ng monsterization. Kailangan malagpasan niya ng paulit-ulit ang kamatayan hanggang sa maging pinakamalakas na halimaw siya. Mukha itong madali pero hindi. Marami na siyang mga eksperimentong nabigo. Namatay agad. Napakadami na niyang tao at halimaw na pinag-eksperimentuhan. Yung monster cells kasi, mapapalabas nito ang tunay na lakas ng isang nilalang pero base lang ito sa natural na talento ng kakain nito. May limitasyon ang paglakas. Gusto niyang malagpasan ang limitasyon nito kaya sinubukan niyang ipakain ang halimaw sa halimaw. Nagsali ng dugo ng halimaw, panganganak ng halimaw, lahat na. Dito niya natuklasan na malalagpasan lang ang limitasyon kapag nalagpasan ang kamatayan. Tuwing nalalagpasan ng kamatayan, naaabot ang susunod na baitang ng lakas. Pagkatapos ng maraming kabiguan, nagtagumpay din siya at talikha si Monster King Orochi.
Sa opinyon niya, may potensyal pa siyang lagpasan si Monster King Orochi. Isang katibayan nito ay lalo siyang lumakas matapos ang laban niya kay King the Reaper. Kaya inaya niya si Garo na umanib sa kanila. Gagawin niyang pinakamalakas na halimaw si Garo. Tumanggi si Garo. Hindi payag si Gyoro na tumanggi si Garo. Pinagpipilitan niya ang sarili niya kahit ayaw sa kanya. Nagmayabang siya na mas malakas pa siya sa magkapatid na psychic na sila Fubuki at Tornado. Pero biglang nakakagalaw pa si Garo. Matindi talaga ang determinasyon at lakas ng loob ni Garo. Inatake ni Gyoro ng mga bato si Garo. Pinagsusuntok ni Garo ang mga bato at tuluyan ang nakawala. Dismayado siya kay Gyoro. Ikaw ba talaga ang leader? Alam na kasi niya ang kahinaan niya. Isa lang ang kaya niyang gamitin. Hindi niya kayang gamitin ang psychic powers niya ng sabay-sabay. Natanggal yung paralysis dahil umatake siya gamit ang telekinesis. Masyadong mahina si Gyoro para maging master ni Garo. Wala siyang karapatang sanayin ng genius na katulad niya. Balak na niyang tapusin si Gyoro. Kapag pinuksan niya ang utak ng Monster Association, babagsak agad ito. Nagtitipid pa kasi si Gyoro ng lakas laban sa Hero Association kaya humingi na siya ng tulong kay Monster King Orochi. Hinuli ni Monster King Orochi si Garo. Oras na para magtuos sila ni Garo. Si Saitama ay abala pa din sa manga niya. Wala siyang kaalam-alam na nasa ilalim lang niya ang hideout ng mga halimaw. Buti pa daw sa manga, may malakas na kontrabida. Sa tunay na buhay niya, wala. Bagot na siya. Tinapos agad niya yung mga lumitaw na halimaw. Hinawawan ni Orochi si Garo. Nakakagalaw pa din si Garo. Nagawa niya uling makabangon. Inatake siya ng sungay ni Monster King Orochi at natusok si Garo. Pinagmamalaki ni Gyoro ang mga sungay ni Monster King Orochi kay Garo. Pero wala lang ito kay Garo. Naranasan na din naman niyang matusok. Mas maraming Gal-Ami ngayon ang ginamit ni Orochi pero tinapatan ito ni Garo ng Water Stream Rock Smashing Fist niya. Tinakbuhan niya ang Gal-Ami ni Orochi at patuloy ang pagtakbo habang pinapatay ang ibang halimaw. Patuloy na hinahabol ng Gal-Ami si Garo pero napansin ni Gyoro na lalo pa siyang bumibilis. Pero alam din ni Garo na hindi siya mananalo kung tatakbo lang siya. Kaya sinugod na niya si Monster King Orochi. Kung dating tao siya, siguradong pareho pa din ang pwesto ng vital points niya. Kaso lumaki ang bibig ni Orochi. Kaya hindi ito tinuloy ni Garo. Nagulat siya sa dami ng ahas sa katawan niya. Magpapakawala siya ng energy blast. Kinakaya pa din ito ni Garo. Sunod naman ay sinuntok siya ni Orochi. Nasalag ito ni Garo pansamantala. At dito'y dinala na siya ng kamao ni Orochi. Pinapasuko na ni Gyoro si Garo dahil malayo ang level niya kay Orochi. Nakabangon muli si Garo. Babaliktarin na niya ang laban na ito. Puro lakas lang ang meron itong si Orochi. May kulang sa kanya. Hindi siya nakakatakot. Kulang na kulang ito. Balak niyang ipakita kay Orochi kung ano ang takot. Kulang siya sa lakas pero idadaan na lang niya ito sa technique. Pumorma na si Garo. Si Monster King Orochi ay pumorma din. Ginaya niya ang estilo ni Garo. Nagulat si Garo. Hindi lang ikaw ang genius dito. Pati si Monster King Orochi ay inaaral ang galaw niya. Basta makita niya ang isang bagay, kaya niya itong kopyahin ika ni Gyoro. Ipapakita niya ang takot kay Garo. Hanga si Garo na nakopya siya ni Orochi. Tinago niya ang kaliwang kamay niya at saka sumugod. Natalo si Garo. Ayon kay Gyoro, hindi pa din ganap na halimaw si Garo. Hindi pa din niya maitapon ng pagiging tao niya. Balak niyang i-brainwash itong si Garo. Siya ang magiging alas niya laban sa Hero Association dahil tingin niya may tinatago din silang alas. Habang pinag-uusapan natin ang alas ay nandito si Saitama at naisipan niyang silipin ang manhole o butas ng lalaki. Kung papasok siya sa butas ng lalaki, makikita na niya ang hideout ng mga halimaw. Patuloy yung meeting nila sa gagawing pagsalakay sa hideout ng Monster Association. Pinangungunahan pa din ito ni Child Emperor. Inaalala niya yung mga malalakas na halimaw katulad ni Elder Centipede na threat level dragon. Siguradong marami pa sa kanila ang ganitong kalakas. Nagkwento si Puri Prisoner sa karanasan niya sa mga halimaw na nakatapat niya. May mga malalakas nga talaga. Naalala niya si Free Hugger. Ginamit niya ang Angel Hug niya at nagkatusukan sila. Napatirik pa ang mata ng halimaw na Hedgehog. Lugi si Free Hugger dahil si Puri Prisoner ay masaya kapag nasasaktan. Dahil mag-isang sumugod si Drive Knight, iniisip nilang baka natalo na siya kasi wala man lang ulat galing sa kanya. Pero naniniwala si Darkshine na buhay pa siya kasi cyborg naman siya. Walang pakialam si Tornado kasi wala naman may kayang tumalo sa kanya.
Biglang nakiusap si Puri-Puri Prisoner. Kapag may nakita silang mga gwapong lalaki na naging halimaw, gusto niyang ipaubaya na lang ito sa kanya. Nakasuot sila ng orange na damit na pampreso. May kaibigan si Atomic Samurai na naging halimaw dahil sa monster cells. May paraan pa ba para mailigtas sila? Plano ni Puri-Puri Prisoner na bigyan sila ng angel hug at awakening deep kiss. Sa madaling salita, kiss sabay hug. Nabanggit ni Flashy Flash si Gyoro at Monster King Orochi. Kung sila ang namumuno sa ganitong kalakas na mga halimaw, kailangang mag-ingat sila dahil siguradong mas malakas pa sila sa lahat ng mga halimaw. Nagyabang uli si Tornado na siya na ang bahala sa boss nila at sila naman ang bahala sa mga mahihina. Nainis na si Flashy Flash at nagkasagutan na sila ni Tornado. Pilit na pinapakalma sila ni Child Emperor. Nagsalita si Zombie Man na ang prioridad nila ay iligtas ang hostage. Ang pagpatay ng halimaw ay pangalawa lamang. Hindi pwedeng wasakin na lang ni Tornado yung hideout nila dahil madadami ang hostage. Ang problema kasi nila, napakalalim ng hideout kaya hindi alam ni Child Emperor kung saan tinatago ang hostage. Kaya kailangang hiwa-hiwalay sila ng pasok sa lagusan para hanapin ang hostage. Kung alam lang nila, hindi nakakailanganin pa ng madaming hero para sumugod. Gamitin mo naman kasi ang utak mo. Pinatigil na sila ni Child Emperor. Biglang dumating si Amay Mask. Nagtataka siya kung bakit hindi siya kasama sa meeting nila. Problema ito kay Child Emperor kasi backup lang ang mga Class A heroes pababa. Hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kanya nang hindi masasaktan ang pride niya. Diretsahang sinabi ni Tornado na ayaw kasi nilang lahat sa kanya. Nalaman ngayon ni Pretty Boy ang plano kaya hindi niya tanggap na hindi siya kasama sa strike team. Patuloy ang pagpapaliwanag ni Child Emperor at sinabi na lang niya na mas mapapakinabangan ang pamumuno niya sa support team sa itaas. Sila ang bahala sa mga halimaw na lalabas o tatakas sa hideout at protektahan ng mga mamamayan. Balak ni Atomic Samurai na isama ang mga disipulo niya sa pagsugod. Habang nagtatalo ang mataba at ang bodybuilder sa diet, kumontra itong si Amay Mask at gustong sumama sa kanila. Prangkahang sinabi ni Tornado na masyado siyang mahina kaya wag na siyang umasa pa. Hindi niya pinansin si Tornado at sinabi niyang mas mapapakinabangan ang pamumuno niya kung siya ang magiging leader nila. Hindi tanggap ni Zombie Man na si Pretty Boy ang magiging leader nila. Kung gusto niyang makuha ang kredito, ibibigay na lang niya yung kredito niya kay Amay Mask. Pero sundin niya dapat si Child Emperor. Habang nangyayari ito ay sinisigawan ni Tornado si Amay Mask na sira ulo dahil nagpabango pa bago makipaglaban. Inasar ni Amay Mask si Zombie Man dahil sa pangalan niya. Pangalan pa lang niya, alam niyang mabaho na siya. Bakit ka ba immortal? Baka naman halimaw ka talaga. Hindi siya mapagkakatiwalaan ng Hero Association. Hindi ito ang oras para mag-away-away ang mga hero ika ni Darkshine. Sinigawan siya ni Tornado na wag nang sumama at kumanta na lang mag-isa sa concert niya. Pinagsabihan niya silang mga Class S hero na masama ang reputasyon nila ngayon sa mga tao dahil tingin nila hindi nila ginagawa ng maayos ang trabaho nila. Tatamad-tamad sila. Pumutok na ang buchi ni Tornado kay Amay Mask kaya pinakalma siya ni Darkshine. Pinag-ingat niya si Tornado kasi kontrolado ni Amay Mask ang media kaya pwede niyang wasakin ang reputasyon niya ng isang iglap. Gagamit siya ng fake news. Patuloy ang pagpilit ni Amay Mask na siya dapat ang leader nila. Natuwa naman dito si Puri-Puri Prisoner. Gusto niya yung mga mapilit na lalaki. Gusto niya yung puwersahan. Payag siyang maging master si Amay Mask at siya ay magiging alipin niya. Hit me harder daddy. Napiko na si Flashy Flash at hinamon si Pretty Boy na kung gusto niya, magkasubukan na lang sila dito para malaman kung karapat-dapat nga siyang maging leader nila. Pinatigil ni Atomic Samurai si Flashy Flash at pinapakalma. Dito'y nakarating na si King. Natanong ni Amay Mask kung bakit siya late. Bakit ang dumi niya at ang baho pa? Hindi na kasi siya nakapagpalit, galing kasi siya sa CTC. Sasabihin dapat niya na dahil ito sa hotpot pero inunahan siya ng staff na fanboy niya at sinabing mag-isa kasi siyang sumugod sa hideout ng kalaban. Buong gabi siyang nakikipaglaban kaya madumi yung damit niya. Mula ito sa dugo ng mga halimaw na tinapos niya. Saktong naabutan lang nila siya dahil umatras siya para magpahinga. Nagulat si Amay Mask sa narinig niya. Napahanga silang lahat sa nalaman nila kay King. Lalong-lalo na si Tornado. Kinakatawa ni King ang tunay na hero. Isa siyang huwara na hero dahil napakatapang niya. May matinong Class S hero naman pala. Dahil kay King, hindi na niya ipagpipilitan na siya ang leader nila. Pero pahabol niya na sasama pa din siya sa strike team. Pinagsabihan ni Child Emperor si King na wag susugod ng mag-isa dahil baka matulad siya kay Drive Knight. Payag si King na magtulungan sila. Wala naman siyang ginawa pero dahil sa presensya niya, nagkaisa na ang mga Class S hero. Dumating na yung helicopter na gagamitin nila. Sa pag-uusap nila Sitch at Seking Gal, pinuri ni Sitch si Seking Gal dahil sasama siya mismo sa operasyon. Akala niya kasi promotion lang ang habol niya.
Totoo naman na habol niya yon. Kapag napabagsak nila ang Monster Association, tatatak ang pangalan niya sa kasaysayan. Nandito na ang support team. Lininaw nila Sitch ang magiging papel nila. Maliwanag naman ito ayon kay Mizuki. Basta trabaho nilang tapusin ang mga halimaw na lalabas para tumakas. I-escort din nila sa HQ ang mga Class S hero matapos nilang mailigtas ang hostage. May binulong ang staff kay Sitch. Nandito si Bang at nanghihingi siya ng bagong phone. Wala naman itong problema kay Sitch. Naalala niya yung sinabi ni Sekinggal na huwag ibabahagi ang operasyon nila kay Bang. Nanghihingi ng impormasyon si Bang kung nasan ang hideout ng Monster Association dahil nandun din si Garo. Hindi ito binahagi ni Sitch. Kunwari hindi niya alam. Biglang tinanong ni Sitch kung pinakawalan niya si Garo. Hindi nagustuhan ni Bang yung tanong niya na parang pinagdududahan siya. Humingi ng tawad si Sitch at umalis na. Hindi siya nagpigil sa laban niya kay Garo. Si King naman ay pumasok sa isang silid para magtago. Ito pala yung silid kung nasan sila Bang kaya nagulat si King. Nasabi niya tuloy na may meeting ang mga Class S hero. Hindi ito alam ni Bang. Hindi niya dapat ito binahagi kay Bang. Pinilit siya ni Bang na isiwalat na ang nalalaman niya dahil pareho naman silang kumain sa iisang hotpot. Napansin nilang wala pa si King. Tingin nila ay sinusubukan lang niyang mag-focus. Nalaman na ni Bang na susugod sila sa hideout ng Monster Association para iligtas ang hostage. Kaso hindi man lang siya nasabihan. Pati si Genos. Ibig sabihin hindi sila pinagkakatiwalaan. May kanya-kanyang dadaanan na pasukan ng kada Class S hero. Ginamit niya ang pagkakataon na ito para ayain silang sumama sa kanya sa pasukan na naka-assign sa kanya. Gusto din niyang kasama si Saitama at Genos. Sikretong sasama sila sa kanya. Payag agad si Bang kasi alam niyang nandun din si Garo. Kita-kits na lang sa apartment ni Saitama. Paglabas ni King, sobrang saya niya kasi may kasama na siyang malakas na susugod sa kalaban. Nakabalik na si King at tingin nila'y handa na talaga si King dahil hindi na nila naririnig yung King's engine. Handa na sila para sumugod. Parang Avengers lang. Makikita naman ngayon si Fubuki na galit dahil tinanggal siya sa strike team daw. Alam niyang yung ate niya ang may gawa nito. Naiinis siya kasi hindi pa din kinikilala ng ate niya ang kakayahan niya. Isa pa ay kailangan niyang bawian ng isang halimaw ng Monster Association. Naaga ni Super S ang mga alagad niya sa Blizzard Group. Maghihiganti siya. Si Genos naman ay may bagong parts. Dahil sa payo ni Saitama, mas malakas na ang bagong parts niya. Sobrang lakas ng pagkakadesenyo ni Dr. Koseno. Magkakaroon siya ng full power. Pero hanggang 10 segundo lang niya pwedeng gamitin ito. Kapag lumagpas siya, pwede magkasira-sira ang mga parts na ito. Kapag pumutok ang core niya, mamamatay siya kahit cyborg pa siya. Kaya paulit-ulit niyang pinaalala na 10 segundo lang niya pwedeng gamitin ito. Nagkasalubong si Genos at Fubuki. Hindi gusto ni Genos na nandito na naman sa apartment ni Saitama si Fubuki. Hindi papapigil si Fubuki. Karapatan ni Genos na pumunta dito dahil estudyante siya ni Saitama. Nagbabayad din siya ng renta kay Saitama. Kalokohan ito ayon kay Fubuki dahil hindi naman pagmamay-ari ni Saitama ang apartment na ito dahil wala nang nakatira dito. Nascam siya ni Saitama. Binahagi ni Fubuki na may operasyon ng Class S hero na sugurin ang Monster Association at iligtas ang hostage na anak ng isa sa mga donor ng Hero Association. Walang natanggap si Genos at hindi niya alam kung nasan ang hideout ng Monster Association. Pagpasok nila ay wala si Saitama. Dumating din si Bang. Nasabi niyang nandito sila para makipagkita kay King. Susugod sila sa Monster Association. Dahil sa nalaman ni Genos, sasama na din siya. Sa wakas, natakasan niya sila. Nung nakita niyang nandito na sila, nagpakitang tao uli si King. Nagseryoso siya at kunwari malakas. Kaso nabalitaan niyang wala si Saitama. Nag-aalala siya dahil malapit na silang umatake. Tinatanong ni Bang kung sasalakay sila nang wala si Saitama. Rinig na rinig ang King's engine. Nagmungkahi si Fubuki na antayin si Saitama dahil kailangang kumpleto sila. Magiging matindi ang laban kaya kailangan ng lakas niya. Nagli-leader-leader na naman si Fubuki at ginagawang tauhan ng Blizzard Group silang lahat. Akala niya siya ang bida ng kwentong ito, main character syndrome. Hindi siya pinapansin nila Genos. Inudyok ni Genos si King na mauna na sila kasi maapektuhan ng operasyon nila kapag hindi umatake si King sa oras dahil sa pag-aantay kay Saitama. Si Genos na ang mag-aantay kay Master Saitama niya. Sang-ayon si Bang. Oh, hindi. Kinakabahan si King dahil hindi niya alam kung kakayanin niya ito. Handang-handa na silang sumugod. Lagod na. Si Saitama naman ay makikitang pumasok na sa isang lagusan. Ang strike team at support team ng Hero Association ay nasa City Zina. Napansin ni Child Emperor na nawawala si King. Nagsabi si King sa isa na mauuna na lang siya sa posisyon niya pero susunod pa rin siya sa oras ng atake. Nagtatampo si Child Emperor kasi hindi nagsabi si King sa kanya. Iniisip niya na dahil bata pa kasi siya kaya walang tiwala si King sa kanya. Hangang-hanga naman ang support team kay King dahil nauna na siya. Pero pinaghanda na sila ni Zombie Man dahil may mga halimaw na handang sumalubong sa kanila. Napapaligiran na sila. May basahan na nalaglag.
Siya si Evil Eye at siya ang una nilang makakaharap. At dito nagtatapos ang ating recap. Please like and subscribe mga kapatid.